wala ng pag-asa dahil sa hirap na nadarama, pagsubok na hindi makaya. Ang akala nila katinuan ko'y wala na, di nila batid ako'y nagsasaya dahil sa langit ay nakatunghay, kinakausap ka. Kahit kailan, hindi mo ako iniwan, kahit saan, hindi mo nalimutan. Sa gitna man ng unos at bagyo ay naroon ka laging aking karamay, at iningatan mo kahit kailan, kahit saan, ako ay yakap mo. Ang akala nila at sila'y nagtataka, at ang buhay ko bigla nang nag-iba. Nakangiti, umaawit, kabutihan mo ang sinasambi. Ang akala nila katinuan mo'y wala na, di nila batid na ako'y nagsasaya dahil sa langit ay nakatunghay, kinakausap ka. Kahit kailan, hindi mo ako iniwan, kahit saan, hindi mo nalimutan. Sa gitna man ng unos at bagyo ay naroon ka laging aking karamay, at iningatan mo kahit kailan, kahit saan. Ikaw ang aking hope at sandigan. Let us give God a clap offering. Bago ko po ibigay sa ating in-house preacher, sa atin pong mga kaibigan na narito, maaaring kayo nagtatanong, ba't kami nagtataas ng kamay? Ba't nakapikit ang aming mga mata? Bakit kami pumapalakpak? Ito po ay simbolo na kami ay lubusang nagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat kung wala ang Diyos sa buhay namin, marahil hindi namin ngayon alam kung nasaan na ito. Maaaring kami ay mga aktivista, kami ay mga problema ng lipunan, kami ay sakit sa ulo ng aming mga magulang, pero dahil sa kabutihan ng Diyos, bagamat hindi kami perpekto, inaayos pa rin kami ng Diyos. Kaya mga kaibigan, kung narito, kung kayo man ay napadpad sa bahay-sambahan na ito, may layunin ng Diyos sa buhay niyo. At ang layunin na yan ay napakaganda kung tatanggapin nyo lang ang alok ng Diyos na tunay, na kapayapaan at kaligayahan na maglingkod sa Diyos ng lubusan. Praise God. As we bow down our heads and pray, Panginoon, sa umagang ito, dinudulog ko sa iyo ang aming in-house preacher. Langisan mo siya mula ulo hanggang talampakan. At kung ano man ang mensahe mo para sa ikatutuwid at ikakaayos at ikakadalisay ng aming buhay, ay siya pong mangyarit maganap. Nawa, ang labi ng aming ngaral sa umagang ito ay maging blessing at kalakasang espiritual sa bawat isa sa amin. Ganon din kami, O Diyos, na lahat ng makikinig. Bigyan mo kami ng pusong laging laan na magpatuwid, magpaayos, at lagi, Panginoong, susunod sa iyong kalooban. Bigyan mo kami ng pandinig na talagang naririnig namin ang tinig mo para sa kaayusan ng buhay namin. Bigyan mo kami ng pusong mapagkumbaba na lubusan mo itong durugin upang anuman ang aming mga kahinaan, ang aming mga kapalpakan, ang aming mga kasalanan, ang aming mga patuloy na ginagawang lihis sa iyong salita ay maayos mo, Panginoon, habang
hindi ka pa bumabalik at alam namin, kaunti na lang ang panahon namin sa sanlibutang ito. At bigyan mo kami lagi, Panginoon, ng espiritu na mapagkumbaba. Sapagkat iba ang nagagawa kung bawat isa sa amin ay lagi nagpapakumbaba, lagi nagpapaayos sa iyong dakilang salita. At nakatitiya kami, Panginoon, na kung tumunog man ang trumpeta, wala pong maiiwan sa amin, lahat kami kasama. Kaya lagi mo kami, Panginoong, gisingin at lagi mo kaming bigyan ng babala upang lalo pong mapagtibay ang aming pananampalataya, pagmamahal, at lubos na paglalim sa aming paglilingkod. Kaya muli, i-bless mo ang aming in-house preacher sa katauhan ng aming kapatid na si Brother Joel Abaracoso. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen and amen. God bless you, Brother Joel. Amen, amen. Hallelujah. Ang Diyos po ay mabuti. Amen. Dakila po ang ating Panginoon. Amen. Makakaupo muna kayo. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, salamat sa ating Panginoon sa pribileyo na binigay muli sa akin, mga kapatid. Hindi man tayo karapat-dapat, mga kapatid. Pero ang tanging Panginoon, din natin alam kung ano nais ng ating pong Panginoon, mga kapatid. And the whole, this week, mga kapatid, sobrang nakakapagod, mga kapatid. At pasalamat tayo, mga kapatid, na nagkita-kita pa tayo, no? So this is a great blessing, this is a great morning, mga kapatid, na tayo ay muling sumasamba sa Diyos. Amen. Hallelujah. At tulungan niyo pa rin po ako, mga kapatid, na ipanalangin, mga kapatid, ang aking pong pamangkin na si Sister Sheila, mga kapatid. No? At nung Sunday nga, hindi ako nakapag-church dahil tinakbo namin siya sa hospital, sa Tala, mga kapatid, kasi sa sobrang pain niya. No? Then, ang sabi nga doon ay lumalaki kasi yung tiyan niya. Then, sobrang pain, sakit talaga. At hindi na talaga, yung iyak niya talagang kawawa na mga kapatid. No? So, yun, sabi ng doktor doon, meron additional na, kasi nga di ba may cancer siya, stage 4. So, yung kanyang tiyan lumalaki. So, ang sabi ay meron daw bukol. So, madaling araw na kami, kaya di ako nakapag-church, mga kapatid. So, I decided, mga kapatid, na ilipat siya sa PGH. So, pabalik-balik kami sa PGH. Madaling araw. Alam niyo naman ng PGH, mga kapatid, public, kailangan mong pumila na maaga. Kasi pag pumila ka ng mga alas 8, wala ka na maabutan. So, the other schedule ka na naman. Then, nakausap ko yung doktor. Ang sabi sa kanya, kailangan, pinagalitan ako, kailangan na talagang back to zero yung gagawin sa kanya. Kasi second chemo niya na, pang third chemo niya dapat. Pero napabayaan kasi nga wala kaming schedule from the doctor, mga kapatid. Text ako ng text. Tawag ako ng tawag dun sa doktor niya. Pero hindi ako pinapansin, so I decided talaga na dali na doon. Sabi ko nga sa sarili ko, nang nakita ko yung sobrang hirap niya, nanalangin na rin ako sa Panginoon na Panginoon, sabi ko kung ano yung kalooban mo, huwag mo nang pahirapan pamangkin ko. Sabi ko, pero kung meron ka pang, kumbaga, meron ka pang plano, ikaw, Panginoon, bahala. Minsan sa tao, mga kapatid, bumibigay na tayo. Pero sa Diyos, may pag-asa pa rin tayo, mga kapatid. Kaya maraming salamat sa ating pong Panginoon. Nabuhayan ako ng loob, mga kapatid, nung na-ultrasound siya. Sabi ng doktor doon, malinis naman yung kanyang tiyan. Walang bukol, mga kapatid. And yung pain, na-cause ng pain, mga kapatid, because yung water niya hindi na makalabas, lumalaki din tiyan niya. So, kailangan siyang turukan sa likod, butasan sa likod, para doon magkaroon ng labasan ng kanyang wiwi, mga kapatid. So, salamat sa ating pong Panginoon. Nung siya din, mga kapatid, nung kanya pong narinig at nalaman na ganun po yung resulta, mga kapatid, sa kanya, yung kanyang ngiti sa kanyang pong mga labi, mga kapatid, nakita ko.
at nambubuli na. Kaya maraming salamat sa ating pong Panginoon, mga kapatid. And by this morning, mga kapatid, hallelujah, tayo pong muli ay tatayo, mga kapatid. Hallelujah. Alam ko, mga kapatid, na meron pong inihanda ang Diyos sa umagang ito, mga kapatid. Alam ko, mga kapatid, na itong mensahe ng ating pong Panginoon ay hindi po para sa lahat. Hindi po para sa lahat ang mensahe ng ating pong Panginoon na ito. So, kung meron po tayong banal na kasulatan, mga kapatid, let's go on. Fasten your seatbelt. In Joshua chapter 2, verse 17 and 21, mga kapatid, sinabi po dyan, sinabi naman sa kanya ng dalawa, tutuparin namin ang aming pangako alang-alang sa iyo. 18, kailangan gawin mo ito pagbalik namin para sakupin ang inyong lungsod. Ilawit mo ang pulang lubid na ito sa bintanang aming bababaan. Tipunin mo sa iyong bahay ang iyong ama't ina, ang iyong mga kapatid, at ang buong angkan ng iyong ama. 19, hindi kami mananagot kung may lumabas ng bahay at mapatay, ngunit pananagutan namin kapag may nasaktan sa sinumang nasa loob ng bahay. Subalit kung ipinagsabi mo ito sa ating pinag-usapan, huwag mo nang asahan ang pangako namin sa iyo. In verse 21, the key verse, mga kapatid, pumayag ang babae at pagkatapos ay pinaalis na ang mga espiya. Pagkatapos, itinali niya sa labas ng bintana ang lubid na pula. At inihilig ko ang ating pastora, mahal na pastora, sa pagkabasa ng salita, mga kapatid. Hallelujah, na ipapanalangin po. Hallelujah. Nawa, Panginoon, ang salita mo na aming mapapakinggan sa pamamagitan ng iyong lingkod na si Brother Joel Abaracoso Hallelujah, ay magkaroon ng kapangyarihan sa buhay ng bawat isa upang hindi masayang at matapon ang perlas na dapat, Panginoon, Hallelujah. sa iyong mga lingkod na nakikinig ngayon. Amen. Kaya muli, let your glory fall and let your will be done in our lives. In Jesus' name, amen. Amen, amen, amen. Shall we clap our hands to the Lord, mga kapatid? Hallelujah. Lahat po ng pinalaya, lahat ng may kaligtasan, inaangkin, pumalakpak po para sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Amen. And nais ko pong pamamagatan, mga kapatid, ang mensahe ng ating pong Panginoon sa umagang ito. Just one scarlet cord. Sabihan po nga natin, sabay-sabay. Just one scarlet cord. Okay, malayo na po kayo makaupo, mga kapatid. Ang key verse po natin, Joshua 2, verse 21, mga kapatid, agreed, she replied, let it be as you say. So she sent them away, and they departed, and she tied the scarlet cord in the window. Itinali niya ang pulang lubid sa bintana. Almost every religion, mga kapatid, talking about a Savior is coming. Pinag-uusapan ng mga kapatid ang pagdating ng Savior, mga kapatid. Different perspective on what will happen on that day. Iba-iba po, mga kapatid. Ang kaisipan, iba't iba ang patungkol kung ano ang mangyayari sa araw na pagdating na yaon. They know that there's destruction coming. Alam po, mga kapatid, ng bawat religion, ng bawat relihiyon na merong isang destruction na darating sa atin. May malaking pagkawasak, mga kapatid, na darating. Ang iba ay naghahanda. Ang iba ay kipit-balikat lang. Ang iba ay hindi alam ang gagawin, mga kapatid. Ang iba natatakot. Ang iba nagsasabing, bahala na. Ang iba, ito ang pinakamarami, walang pakialam. Pero tayong nakakaalam ng kung ano ang nakasulat sa Biblia, mga kapatid, ay hindi dapat magkibit-balikat. Hindi dapat matakot, mga kapatid, pagkat ang pinaghahandaan natin ay hindi ang malaking distraction na magaganap. Hindi ang maraming politika na nangyayari ngayon, mga kapatid. Hindi ang alingaw-ngaw ng digmaan na sa kasalukuyan ay sadyang nagaganap na. Hindi ang kinabukasan ng ating pamilya. At kung ano ang mangyayari sa bukas, kundi ang pinaghahandaan natin, mga kapatid,
ay kung paano tayo maging karapat-dapat sa oras na harapin natin ang ating Panginoon. Paano tayo maging tunay na banal at dalisay ang ating handog at mga pagpupuri. Ito ang ating pinaghahandaan. Amen. We are preparing to meet thy God. Hallelujah. Book of Joshua, mga kapatid, chapter 1. After the death of Moses. Sa chapter 1, mga kapatid, God commanded Joshua to destroy the city of Jericho. Pagkatapos mga kapatid, ng pagkamatay ni Moses, mga kapatid, inutusan niya agad ang kanang kamay ni Moses. Walang iba kundi si Joshua. Na to destroy the city of Jericho. And why did the Jericho fall? This wall was mainly destroyed to get hold of the land of Canaan by the Israelites. At meron pong isang babae doon, mga kapatid, sa loob ng Jericho. Si Rahab. Everybody say Rahab. Kaya mga kapatid, magbubunyi ang mga kababaihan natin ngayon. Yung tunay na babae. Si Rahab ay nakaligtas sa malaking distraction ng kanyang buhay. Sa mga kababaihan natin, mga kapatid, marami bang distraction sa buhay po natin? Marami ba? Huwag niyong ituro ang inyo pong mister. Hallelujah. Meron pong malaking distraction sa buhay ni Rahab at siya po ay nakaligtas. And let's talk about Rahab. Kung sino ba si Rahab na pinaboran ng Diyos? Sino ba si Rahab na kanya pong niligtas? Hebrew chapter 11, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, si Rahab ay kasama sa Hall of Faith. Sino po nakarinig na kay Rahab? Yeah, narinig na natin pero hindi familiar. Hindi familiar si Rahab. Hindi katulad, mga kapatid, nila Abraham, nila Abel, nila Noah, nila Isaac, nila Jacob, nila Sarah, nila Joseph, nila Moses, nila Gideon, ni Samson, ni David, mga kapatid. But Rahab, mga kapatid, hindi natin masyadong naririnig. Pero sa Hebreo, mga kapatid, kasama po siya sa Hall of Faith. Kung meron po tayong mga Hall of Fame, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, si Rahab kasama sa Hall of Faith. Ano ba talaga itong si Rahab? Ano ba ang kanyang nagawa? Bakit kasama siya, mga kapatid, dun sa listahan ng mga heroes na mananampalataya sa Biblia? There are quite a few people who make it into the Hall of Faith. And some of these include Abel, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Joseph, Moses, Gideon, Samson, and David, and especially si Rahab. Sa chapter 2, mga kapatid, tingnan natin kung sino po si Rahab. Ang sabi sa chapter 2, verse 1, buwat sa kampo ni Sitim, si Joshua, na anak ni Nun, ay nagpadala ng mga espiya. Sila'y pinagbilinan niya ng ganito, pumunta kayo sa lupain ng Kanaan. Manmanan ninyo ito, lalong-lalo na ang lungsod ng Jericho. Pumunta nga sila roon, mga kapatid, at tumuloy sa bahay ni Rahab, ang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw, at doon sila nagpalipas ng gabi. You see, who is Rahab now? Siya po ay isang babae na nagbebenta ng panandaliang aliw. And then, nandun kasama po siya sa Hall of Faith, mga kapatid. Hallelujah! Kasama po siya sa mga heroes na mananampalataya sa Biblia na isa pala po siyang nagbebenta ng panandaliang aliw. Rahab was a Canaanite prostitute in the ancient city of Jericho. At ang sabi, mga kapatid, she was a harlot. Kapag ikaw, mga kapatid, harlot means a woman who had many casual sexual encounter or relationships. So kapag marami ka palang relationship, mga kapatid, isa kang harlot. Sa panahon nating harot. Isa kang maharot kapag marami kang karelasyon. Hindi ka makontento, mga kapatid. Hallelujah. Harlot means, mga kapatid, ay marami po silang sexual encounters, mga kapatid.
So mga kapatid, sa Bible refers to the prostitute and also serve as a powerful metaphor for spiritual unfaithfulness. So kung isa ka palang harlot, you are unfaithfulness, mga kapatid. Kung hindi pala tayo tapat sa ating paglilingkod sa Diyos, ay maituturing tayong isang harlot. Unfaithful sa ating pong Panginoon. At alam nyo mga kapatid, kawawa itong si Rahab, mga kapatid. Herbert was against her, mga kapatid. Hindi po kasi siya ipinanganak na Jew, and she's a Gentile, mga kapatid. So, sa kanya po palang, mga kapatid, kapanganakan ay medyo saliwana. Kung isasama po natin siya sa pagiging faithful, sa heroes ng mga matatapat sa Biblia. Her history, mga kapatid, was against her, mga kapatid. Ang kanyang kasaysayan ay laban. O hindi pabor sa kanya. Maging siya, ayaw niya, mga kapatid, yung kinalalagyan niya. Hindi maganda ang kanyang nakaraan. Her reputation was against her, mga kapatid. Maaring maging ang kanyang mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan, at kamag-anak ay ikinahihiya siya. Kung magkaroon ka ng kapatid, mga kapatid, na isang harlot, at kilalang-kilala sa buong city. Baka pati ikaw, mga kapatid, hindi ko yan kilala, hindi ko yan kapatid. Pwede, talagang ikakahiya mo, mga kapatid, sa kanya pong klase ng hanap buhay niya, sa kanya pong klase ng kanya pong ginagawa. And also, mga kapatid, her location was against her. Isa po siya, nakatira lamang po siya sa squatter, mga kapatid. Ang kanya pong tirahan ay nakadikit lamang doon sa wall ng Jericho. Pero napakaganda, mga kapatid, ng pagkakalagay niya doon eh. Iba talaga mag-isip si Lord, mga kapatid. Malalaman po natin as we go on, mga kapatid, walang pagmamay-ari siya ay nasa loob ng walang tunay na Diyos. Ang kanyang pong kinagisnan, mga kapatid, ang kanyang pong pagiging harlot, mga kapatid, maaring sa kanyang pananaw, ito ay tama. Dahil marami po silang kinikilalang Diyos. Hindi lamang po isa, hindi lamang po dalawa. Meron po silang 4 na kinikilalang Diyos, mga kapatid. And Rahab, mga kapatid, is not worthy. He is unworthy woman, mga kapatid. Kung titignan po natin ang kanya pong kalagayan. And also, mga kapatid, sa chapter 3, sa verse 3, ito yung storya, mga kapatid, Rahab lied and denied. Kaya't sabi sa chapter 3, mga kapatid, kaya't ang hari ay nagpadala ng sugo kay Rahab at sinabi, ilabas mo ang lalaking nasa bahay mo. Naparito ang mga iyan upang lihim na magsiyasat sa ating lupain. Ito na po, nakapasok na, mga kapatid, yung 2 spy na inutusan ni Joshua sa loob ng Jericho. Sa verse 3, ito sinabi sa verse 4, ngunit itinago ni Rahab ang 2. At pagkatapos ay ganito ang sinagot, meron nga pong mga lalaking nakituloy sa amin, ngunit hindi ko po alam kung taga saan. Siya po ay nagsinungaling. Amen? At alam po natin, mga kapatid, ang pagsisinungaling ay hindi po ipinapahintulot po ng ating pong Panginoon. Pero allowed ba si Rahab, mga kapatid, magsinungaling? Yes, on that time, mga kapatid, hindi niya pa mismo nakikilala talaga at hindi pa siya binebless ng ating pong Panginoon. Nung tayo po, mga kapatid, ay hindi pa iniligtas ng ating pong Panginoon, yeah, we are allowed to lie. Pwede tayong magsinungaling, mga kapatid. Hindi pa naman tayo iniligtas eh. Hindi pa naman natin nakikilala ang ating pong Panginoon. Pero kung ikaw ay nakakilala na sa ating pong Panginoon, mga kapatid, at tinutuloy mo pa rin ang pagsisinungaling mo, it is a sin, mga kapatid. Kasalanan po yan. Kung hanggang ngayon, mga kapatid, ay pinagsisinungalingan pa rin natin ang ating pong Panginoon, kasalanan po yan. Na sinasabi natin, mga kapatid, minsan, na Panginoon, ako ay magiging tunay na banal na. Ako, Panginoon, ay magiging straight na sa iyo, Panginoon. Pero pagdating sa labas, hindi na natin alam minsan ang ginagawa natin. Nahahatak na tayo, mga kapatid. Nahahatak na tayo. At hindi natin alam minsan, mga kapatid, nandun na pala tayo sa lugar na yon.
And yet, sinasabi pa rin natin sa ating pong Panginoon, Panginoon, magiging tapat ako sa iyo. Magiging tapat ako sa iyo. Si Rahab ay nagsinungaling, pero wala pa po siya doon sa panahon na siya po ay nakaligtas. Iniligtas ng ating pong Panginoon. Umalis po sila ng isaran ang pintuan ng lungsod bago kumagat ang dilim. Paano nakuha mga kapatid na pagpalain ni Lord si Rahab kahit siya po ay nagsinungaling? Yes, nagsinungaling si Rahab sa pagtatago ng mga espiya ni Joshua upang iligtas ang mga ito mula sa hari ng Jericho. Isang desisyon na itinuturing ng marami na kasalanan. Ngunit binigyang katwiran ng kanyang pong pananampalataya, mga kapatid, na sa Diyos ng Israel at ng kahinatnan nitong pagliligtas sa kanyang pamilya at magiging bahagi ng lahi ni Kristo, mga kapatid, ay meron pong isang magandang mangyayari sa kanya. Hindi niya alam kung ano yun, pero alam niya, merong magandang mangyayari sa buhay niya. A lie can be a form of denial, mga kapatid. When a person lies to themselves, it can be considered a form of self-deception. And biblically, mga kapatid, denying yourself means to submit your own will to God's will, mga kapatid. Kung nais mo po talaga, mga kapatid, i-deny ang iyong sarili, mga kapatid, you must submit your own will sa will ng ating pong Panginoon. Placing Him as the center of your life. Rather than yourself, mga kapatid. Minsan natatakot tayo, minsan hindi natin alam kung anong gagawin natin. Bakit, mga kapatid? Kasi hindi nakasenter ang Diyos sa buhay po natin. Umaasa pa rin tayo sa iba, mga kapatid. Hindi pa rin natin pinagkakatiwala ng ating pong Panginoon. It involves actively saying no to your own desire and yes to God's commandments, which include putting your own interests aside to serve others and overcoming the sinful nature of your flesh. Sa Matthew 16:24, mga kapatid, ang sabi ng ating pong Panginoon, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. So, kung tayo po ay susunod sa ating pong Panginoon, mga kapatid, kalimutan natin kung sino po tayo. Kalimutan natin kung ano tayo, mga kapatid. Ang mahalaga, mga kapatid, tayo ay susunod sa ating pong Panginoon at hayaan natin ang Diyos ang kumilos sa buhay po natin. Amen! Marami po sa atin ang hindi kayang i-deny ang ating mga sarili sa Diyos. Marami pa rin sa atin ang mapagkunwari. Marami pa rin sa atin ang ayaw magpasakop sa kabanalan, mga kapatid, ng Diyos. Marami pa rin sa atin ang hindi nakakilala kung ano talaga sila sa harapan ng ating pong Panginoon. Matigas pa rin ang ulo natin. Ayaw pa rin natin magpasaway. Ayaw pa rin natin magpa-rebuke. Gusto natin sumunod sa Diyos, pero iba ang daan na dinaraanan natin. Sumesegue tayo. Masyado na tayong minsan nagmamarunong. Sa dinami-rami, mga kapatid, napakinggan nating pangangaral, sa pulpitong ito, mga kapatid, ay nagiging self-righteous na po tayo. May sarili na po tayong katwiran. Tapikin mo yung katabi mo, medyo napapapikit na. Pagbabayarin natin yan, mga kapatid. May nakikita ako eh. Ha? Tapakin mo, mga kapatid, kurutin mo sa singit. But why God, mga kapatid, spare Rahab's life? Let's check, mga kapatid, kung bakit iniligtas ng ating pong Panginoon ang buhay ni Rahab. Rahab's faith was a simple faith, mga kapatid. This is the one reason, mga kapatid. Meron pong isang simpleng pananampalataya si Rahab. Pero ang salitang pananampalataya ay hindi alam ni Rahab. Ang sabi sa verse 8, mga kapatid, bago natulog ang mga espiya, umakyat si Rahab sa bubong at sinabi sa kanila, alam kong ibinigay na sa inyo ng Yahweh ang lupaing ito. At ang mga taga rito ay takot na takot sa inyo. The word, mga kapatid, ang sentence na alam kong ibinigay na sa inyo ni Yahweh, ang lupain ito ay nagpapakita, mga kapatid, ng isang pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos.
sa hindi nakikilalang Diyos ni Rahab, mga kapatid. Nasabi niya ang bagay na ito. There is no explanation how it works. She simply believed. Hindi niya alam kung anong sinabi niya, mga kapatid. Hindi niya alam kung ano ang magiging resulta. Basta simple sinabi niya, mga kapatid, naniniwala siya na ibibigay ng Diyos ang lupaing ito. Kukuhanin ng Diyos ang lupaing ito. Napakaganda po, mga kapatid, ng kanya pong pagtitiwala katulad ng isang bata. Walang pagdududa. Naniwala siya ng buong buo. No how, no what. Walang reason, mga kapatid. Naniwala siya ng buong buo sa ating pong Panginoon. At yan po ang hinihintay ng ating pong Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Ang magtiwala tayo, mga kapatid, ng buong buo. Walang how, walang what, mga kapatid. Magtitiwala tayo ng buong buo sa ating pong Panginoon. Yan ang hinihintay niya para makakilos ang ating Panginoon sa buhay natin. At sinambit, mga kapatid, ni Rahab ay mula po sa kanyang puso. Nagaling sa kanyang puso. Ito po ang binigkas ng kanyang bibig, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, kung ano ang nasa puso natin, yun po ang lumalabas sa bibig po natin, mga kapatid. Kung puro takot, mga kapatid, na nasa puso natin, takot ang nasa bibig natin, mga kapatid. Kung puro kalaswaan ang nasa puso natin, mga kapatid, puro kalaswaan ang nasa bibig natin. Pero kung ang pagtitiwala sa Diyos, mga kapatid, ay nasa ating puso, sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, lahat ng kausap natin, ang maririnig ay ang pagtitiwala ng Diyos. Hallelujah! Lahat ng nagtitiwala sa Diyos, pumalakpak, mga kapatid. Lahat ng nagtitiwala sa Diyos, pumalakpak. Hallelujah! Si Rahab, mga kapatid, ay maraming kinikilalang Diyos. Maraming ang pagkakilala niya sa kanilang Diyos ay hindi katulad ng pagkakilala natin sa ating Diyos. Ang pagkakilala niya sa kanilang Diyos ay maaaring malupit o hindi sila dinidinig, mga kapatid. Why? Because the people who live in Canaan, mga kapatid, who live in Jericho were God's enemies. They were ungodly people who sacrificed their own children to their god Molech. As they participated, eto mga kapatid, as they participated in wild orgies. So noon pa man, mga kapatid, mayroon na palang mga ganito talaga. No? They tried to contacted the dead. Meron na pala noon hanggang ngayon, meron din kumakausap sa mga patay, mga kapatid, di ba? Okay? Meron akong narinig noon, mga kapatid, kinakausap niya yung tatay niya. They practiced witchcraft and did many others detestable things in the eyes of God. They were evil and ungodly people. Siguro ito yung reason, mga kapatid. One of the reason, mga kapatid, why Jericho, mga kapatid, vanished, mga kapatid, sa lugar ng Canaanite. Iba ang pagkakilala natin sa ating Diyos. Ang Diyos natin, mga kapatid, ay pag-ibig. Na kahit anong kasalanan natin ay nariyan siya para handang magpatawad. Diyos natin, hindi kailanman tayo pinabayaan na kahit nakakalimot tayo, ay andyan pa rin po siya at nagpapaalala. Diyos na hindi natutulog para sa bawat hinaing ng kanyang anak. Amen? The other one, mga kapatid, si Rahab, faith comes by hearing. Ito ang maganda, mga kapatid. Kasi, mga kapatid, alam nyo, magtataka kayo kung bakit nagkaroon ng pananampalataya si Rahab. Nasa lugar po siya ng Jericho, hindi naman po sila nakakalabas, mga kapatid. Pero bakit niya nakilala ang Diyos ng Israel? Alam niyo, mga kapatid, 44 years na paikot-ikot itong mga Israelites, mga kapatid, no? 40 years na paikot-ikot papunta sa land of promise. Na ang sabi sa Bible is, I think, mga 11 days lang yata, nandun na sila sa land of promise. Pero bakit pinaikot-ikot po sila ng ating pong Panginoon sa loob ng 40 years? At doon po, mga kapatid, narinig po ni Rahab kung ano ang ginagawa ng Diyos ng Israel. Sa 40 years na pag-ikot nila, napakarami na po nilang kaharian na pinabagsak. At sila po ay nagtagumpay.
May mga ups and downs ang Israel mga kapatid, pero narinig ni Rahab mga kapatid kung paano ipagtanggol ng Diyos ang Israelita sa kanyang mga kalaban. Hallelujah. Chapter 10, nabalitaan namin kung paano pinatuyo ni Yahweh ang dagat na pula. Nang kayo'y tumawid galing sa Ehipto, nalaman din namin na pinatay ninyo sina Sihon at Og. Ito yung mga hari ng Amoreo sa silangan ng Jordan. At nilipol niyo pati mga kanilang mga hukbo. Sabi ni Rahab, kinalabutan kami nang marinig namin ang mga balitang iyon. Ibig sabihin mga kapatid, may mga manlalakbay na pumupunta sa kanila, dumadaan pang sa Jericho mga kapatid. At of course, minsan ang mga manlalakbay, ang unang nakakasagap nito, si Rahab, kasi meron po siyang bahay aliwan. Meron po siyang bahay aliwan mga kapatid. So, minsan nag-uusap itong mga manlalakbay, naririnig niya yun. Sabi rito, bata pa lang ako, naririnig ko na ang tungkol sa pagliligtas ng Diyos nyo. Sa verse 11, when we heard of it, our hearts melted in fear and everyone's courage failed because of you. Sila po ay natakot, ang kanya daw puso mga kapatid ay melted, natunaw mga kapatid dun sa kapangyarihan mga kapatid ng ating pong Panginoon sa pagliligtas niya sa mga Israelita. And yes, Rahab faith is an example of how faith comes by hearing. Bata pa lang siya, naririnig niya mga kapatid. Kaya tayo mga kapatid, hallelujah, hindi pa rin tayo nawawalan ng pag-asa ng ating mga kasamahan before mga kapatid, na sila po ay nakarinig ng salita ng ating Panginoon. Babalik at ibabalik sila ng Diyos mga kapatid. Huwag po tayo mga kapatid na mawalan ng pag-asa. Darating ang panahon mga kapatid, nakasama na natin sila na maglilingkod sa ating pong Panginoon mga kapatid. Sapagkat sila po ay nakarinig ng salita ng ating pong Panginoon. Ikaw at ako mga kapatid, marami na tayong naririnig na salita ng ating pong Panginoon. And mga kapatid, we strive, nagiging matatag tayo mga kapatid. Hallelujah! Tayo po ay tumitindig sa ating pong pananampalataya mga kapatid. Sapagkat ang salita ng Diyos mga kapatid ay nananatili sa ating mga puso. Kung ikaw mga kapatid, minsan binabaliwala mo ang salita ng ating pong Panginoon. Not this time mga kapatid. Not this time mga kapatid. Sapagkat malapit na po Panginoon ang distraction na ibibigay ng ating pong Panginoon. Paano niya narinig ang mga bagay na ito sa mga malalakbay? Kaya nga mga kapatid natin na minsan nawala, maaari silang makabalik sa Diyos sapagkat may mga salita ng Diyos sa kanilang puso na nakahimlay. Itong salita ng Diyos mga kapatid na lagi po nilang naririnig ang magsisilbing pag-asa natin sa distraction na darating. Kaya wag po tayong mangamba mga kapatid, ni matakot man kung anong magiging kaganapan sa ating kapaligirian. Hayaan mo sila, basta tayo mananatiling magtitiwala. Hayaan mo sila mga kapatid na magkagulo, basta tayo maninindig tayo sa Diyos mga kapatid at mananatili tayo na magtitiwala. Sa lahat mga kapatid, ng masaya sa pagtitiwala sa Diyos. Hallelujah. Everybody say hallelujah. Woo! Hallelujah. Amen, amen. Yan po ang nais marinig ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Ang ating pong mga hallelujah ng pagtitiwala. Woo! Salamat sa ating pong Panginoon. And another reason mga kapatid, Rahab's plea of faith mga kapatid, ang kanya pong pagsamo ng pananampalataya. Sa verse 12 mga kapatid, kaya kayo'y ipangako ninyo sa ngalan ni Yahweh na hindi nyo gagawin ng masama ang aking sambahayan alang-alang sa pagtulong kong ito sa inyo. Bigyan ninyo na ako ng isang katibayan. Iligtas nga ninyo ang aking ama't ina, ang aking mga kapatid at ang kanilang pamilya. Katibayan, hindi ninyo kami hayaang mapatay mga kapatid. A plea of faith is a prayer of request that relies on the appeals to the promise of God. Rahab is begging, mga kapatid, siya po ay nagmamakaawa. Rahab has a good heart. Ang sabi niya, mga kapatid, iligtas ninyo ang pamilya ko. Na kahit ang kanyang pong pamilya, mga kapatid,
Siya po ay nalipusta. Siya po ay pinandidirihan. Siya po ay nilayuan. Siya po ay tinakwil. Pero ang sabi niya, iligtas niyo ang aking pamilya. Kaya si Rahab, mga kapatid, she has a good heart. Mabuti po ang kanyang puso, mga kapatid. Sa kabila ng po kanyang ginagawa, mga kapatid, maaring yun ang nakita ng ating pong Panginoon. Ang kabutihan ng kanyang puso, mga kapatid. Katulad ni Jacob, mga kapatid, sa Genesis chapter 32, mga kapatid, nung siya po ay nakipagpambuno sa anghel, mga kapatid, at hindi niya po hinayaan, hindi niya po, tawag doon, talagang niyakap niya. Hindi niya hinayaan na makaalis yung anghel, mga kapatid, na hanggat hindi ibinibigay sa kanya ang kanya pong kahilingan. Ganito po ang pagsamo ni Rahab. Iligtas nyo ang aking pamilya. At katulad, mga kapatid, ni Jacob, nakuha niya ang kanyang kahilingan bago mag-umaga. Ang sagot, mga kapatid, kay Rahab, sa verse 14. Nandyan pa kayo, mga kapatid? Ito po ang sagot, sinabi sa kanya ng mga espiya, ang buhay namin ang garantiya sa buhay ninyo. Napakagandang promise nun, mga kapatid. Ang buhay namin ang garantiya sa buhay ninyo. Huwag mo lang ipagsabi ang pakay namin dito. Ipinapangako namin, walang masamang mangyayari sa iyo kapag ibinigay na sa amin ni Yahweh ang lupain ito. Ipinapangako namin sa iyo na walang mangyayari sa iyo, maging sa pamilya mo, na walang mangyayari pagkatapos ibigay ni Yahweh ang lupain ito. At meron pong second confirmation, mga kapatid, sa verse 17, sinabi naman sa kanya ng dalawa, tutuparin namin ang pangako alang-alang sa iyo. Maaring hindi pa kontento, mga kapatid, si Rahab sa sinabi ng dalawa. Kaya sinundan pa sa verse 17, tutuparin namin ang aming pangako alang-alang sa iyo. Hallelujah. We need to take hold of salvation's offers to us. Kailangan, mga kapatid, yung kaligtasan na ibinigay po sa atin, mga kapatid, kailangan po natin i-grab yan. Kailangan po natin i-grab yan. Huwag po natin pakakawalan po yan, mga kapatid. Hallelujah. And we must tie that scarlet cord to our life. Kailangan po natin, mga kapatid, na itali, mga kapatid, ang pulang lubid sa buhay po natin. Tie that scarlet cord, mga kapatid. Hallelujah. Tie that sabi nga po natin, mga kapatid, tie that scarlet cord to our life. Amen. Nasa main topic na po tayo, mga kapatid. Just one scarlet cord. Hallelujah. And what is the symbolic of the scarlet cord, mga kapatid? Espiya ko, umalis agad. Espiya. Itali mo naman, espiya. Ito po yung espiya ko. Naglakbay pa po siya, mga kapatid, mula sa panahon. Pakita. Yan. Ang sabi, mga kapatid, tie that scarlet cord in that window. Itali mo ang pulang lubid na yan, mga kapatid. Salamat. The red rope, mga kapatid. The scarlet cord, mga kapatid, signified the blood. The blood of Passover lamb. And by applying, mga kapatid, in that window, she could come under the protection of God. Nung itinali, mga kapatid, ang pulang lubid na ito, mga kapatid, merong isang nabuong protection na nanggagaling sa ating pong Panginoon. Just as the children of Israel were protected when they applied the blood on their doorposts, mga kapatid. Just one scarlet cord instruct that deliverance is available. Nung itinali, mga kapatid, yung scarlet cord, mga kapatid, nagsasabi na meron pong available na pagliligtas. The deliverance is available. The redemption of God is available
Kailangan gawin mo ito, mga kapatid. Ang sabi sa chapter 18, pagbalik namin para sakupin ang inyong lungsod. Ilawit mo ang pulang lubid na ito sa bintana ng aming bababaan. Tipunin mo sa iyong sa bahay mo ang iyong ama't ina, ang iyong mga kapatid, at ang buong angkan ng iyong ama. Sa 21, pumayag ang babae at pagkatapos ay pinalis na mga espiya. Pagkatapos itinali niya sa labas ng bintana ang lubid na pula. Ang sabi mga kapatid, instruct. Just one scarlet cord, instruct the deliverance is available. Meron pong instruction mga kapatid. Kailangan gawin mo ito. Amen? Sino po mga kapatid ang sumusunod sa instruction dito mga kapatid? This is a bold instruction mga kapatid. Ang ating mahal na pastor mga kapatid, mahilig po siyang mag-instruct sa atin mga kapatid upang ang programa natin maayos. Dahil kung kami ni Brother Arnold ang mag-instruct mga kapatid, bandang huli magtatawanan tayo. So mga kapatid, pero kung ang ating pastor mga kapatid ang magbibigay ng instruct mga kapatid sa programa natin, maayos yan. At yan ang nais po ng ating pong Panginoon na ang instruction sa ating pong kaligtasan ay dapat masunod. Walang segue. Walang how. Walang pwede mong ikatwiran mga kapatid. Ang susundin natin talaga yung katwiran ng Diyos Amen? This is a very important mga kapatid. It helps us complete task correctly. By following instruction mga kapatid, we ensure that job gets done right that first time. Saving time and avoiding mistakes para hindi tayo magkamali. Building trust mga kapatid. Kung ikaw magaling kang mag-instruct, nakakapag-build po tayo ng tiwala. People will see you as a reliable person and responsible when you follow instruction. Pero kung hindi ka marunong sumunod sa instruction mga kapatid, hulin mo na to. Sa susunod, wala ka na. Hindi ka marunong sumunod Panggulo ka Di ba? Sabing wag mong pindutin yung laptop di ba? Pinindot mo, nagmagaling ka. Sa gusto mo naman mangyari, mapaganda, pero napasama. Sa laptop lang yon. Okay? May mga kilala po ba kayong ganyan mga kapatid? Okay? Panalangin natin sila. Upang maligtas mga kapatid, mahalaga ang sumunod tayo kung ano ang nais ng Diyos. There's always be an instruction to follow. Kung wala ka na pong sinusunod sa buhay mo, mga kapatid, sasabihin ko sa iyo, mapapariwara ka and the distraction sa buhay mo ay darating. They found someone bound by a cycle of sin and shame, mga kapatid. Nakita ng mga espiya, mga kapatid, na merong isang kasalanan at kahiyaya, mga kapatid, pero sila po ay nagtiwala pa rin. They offered her the most simple solution. Just one scarlet cord, mga kapatid. Hindi nila tinignan kung anong klaseng babae si Rahab, mga kapatid. Tumanaw lang sila ng utang na loob, yung ginawa ni Rahab, mga kapatid. Yun ang nakita nila Yun ang nakita nila mga kapatid Sa ating pong pamumuhay Kristiyano mga kapatid, yun ang tignan natin sa ating kapwa, yun ang tignan natin sa ating kapatid. Yung mga bagay mga kapatid na mabuti sa Kanya, huwag na natin tignan yung masama sa Kanya, huwag na natin tignan yung kahinaan niya mga kapatid. Bakit tayo titignan natin kahinaan niya? Tayo po ay babagsak din. Kaya mga kapatid, mas maganda mga kapatid, tignan natin kung ano yung maganda sa Kanya. Itong tao na ito palabati. Diba? Itong tao na ito'y palangiti. Huwag na natin tignan yung kung ano yung ginagawa niya. Bahala siya kay Lord. Diba? Nag-usap nga kami I think kung naalala ng pastora, ba't pinapatayo mo pa yan? Bahala na si Lord yan. Hindi ko nasagutin yan. Matagal na yan. Bahala na si Lord yan. Tama. Diba? At tignan natin mga kapatid, kung ano yung maganda sa Kanya. At kung ano man yung hindi maganda sa Kanya, bahala na si Lord. Kasi kung tinignan mo yan mga kapatid, baka dalawa tayo, magkaroon ng distraction sa buhay po natin mga kapatid. Amen? Just one scarlet cord was all her faith needed. Ito po ang kailangan niya mga kapatid, ang kanya pong sa isang scarlet cord, ang kanya pong pananampalataya ay mabubuo. The spies didn't know the magnitude of what they had promised to Rahab. Since they did not know what God had planned, kung sila po ay mangangako sa ating sa babae ngayon mga kapatid, hindi nila alam kung anong plano ng ating pong Panginoon Pero hindi nila alam kung gaano kabigat yung binitawan nilang pangako doon sa babae. They thought they were offering her salvation
as Joshua, as he stormed the city, but they were in reality offering her the salvation of God from the judgment. Yun pala ang ibig sabihin ng mga kapatid. But God honored their promise. Nagtiwala ang ating pong Panginoon sa dalawang spies na pinagkatiwalaan ni Joshua, na pinagkatiwalaan ni Moses, na si Moses ang pinagkatiwalaan ng ating pong Panginoon. Na in-honor ng ating pong Panginoon yung sinabi ng dalawang spy, mga kapatid. Because of that, mga kapatid, Rahab's faith honored. In-honor din yung pananampalataya ni Rahab. And because of that, mga kapatid, just one scarlet cord as a testimony, mga kapatid, to the people of God. Habang nakalawit, mga kapatid, habang nakatali ang scarlet cord na ito, mga kapatid, makikita nyo, mga kapatid, na may nakatali rito. Napapansin nyo po ba, mga kapatid, na may nakatali rito? Ibig sabihin, pag nakatali, mga kapatid, ang scarlet cord sa buhay po natin, makikita yan ng ating kapatid. Makikita yan ng ibang tao na mayroong scarlet cord. Ang scarlet cord, mga kapatid, it signifies the blood of God. Signifies the goodness of God, mga kapatid. Signifies, mga kapatid, na tayo ay tinawag ng ating pong Panginoon. At habang ito ay nakatali, mga kapatid, nakikita nila, oy, meron kang scarlet cord. Itong tao na to, maganda ang pamumuhay na ito, mga kapatid. Ang kanyang testimony ay maganda. Kahit hindi ka pa, mga kapatid, nagsishare about the Word of God, mga kapatid. Pwede bang sumama sa'yo? Bakit ganyan ang ayos mo? Pwede bang sumama sa'yo? Bakit hindi ka na umiinom? Pwede bang sumama sa'yo? Bakit hindi ka nagsusugal? Bakit hindi mo na pinag-usapan ang mga kalaswaan, mga kababaihan, mga kalalakihan? Wala na eh. Pwede tayo, mga kapatid, maging example sa mga bagay na yan. Rahab was instructed by them to bind it into the window, a place that could be seen. Kung mapapansin nyo, mga kapatid, saan niya itinali? Sa window. Yung mapapansin nyo, hindi niya itinali ito, mga kapatid, sa doorknob ng pintuan. Bakit? Ikaw lang ang makakapansin nun. Itinali niya mismo dun sa window para mapansin mo at mapansin nila na merong isang nakataling pulang lubid doon. Our faith must not only be accepted, it must be professed. Kailangan ipakita po natin ang ating pong mga pananampalataya. Hindi lamang po dapat tanggapin, kundi dapat din po nating ipahayag ito. And it's time to let others know, mga kapatid, we bear the mark of the blood of the Lamb. Dala-dala po natin ang tatak, mga kapatid, ng dugo, ng lamp ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Oras na para ipaalam sa iba, taglayin natin ang marka ng dugo ng kordero. When Joshua men comes running into the city after the walls had fallen, mga kapatid, they smiled. When the scarlet cord flapping in the wind, mga kapatid, nakita nung sila sumusugod na po, mga kapatid, ang buo ng Israelites, mga kapatid, sila po ay masaya, sila po ay nakangiti, mga kapatid, sapagkat nakita nila ang scarlet cord, mga kapatid, na humahagis, mga kapatid, kumakaway sa kanila, na meron palang isa na mananampalataya na ililigtas ng ating pong Panginoon. And on that time, mga kapatid, ang feeling nila, victorious na sila. Hindi pa sila nakakarating mismo sa Jericho, mga kapatid. Ang feeling nila, panalo na sila. Amen? Kasi, yung in-instructs ng 2 spies dun sa babae, mga kapatid, hindi nag-alinlangan yung babae na itali. It was the blood-stained banner of the Lamb that said, she's one of us. Kasama natin siya. So habang, mga kapatid, hallelujah, may nakatali pala, mga kapatid, na scarlet sa buhay natin. Ang sasabihin ng mga anghel, siya ay kasama natin. Siya ay kasama natin. Ang sasabihin ng kapwa natin mananampalataya, siya ay kasama natin. She's one of us, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, wag na wag po natin alisin ang scarlet cord sa buhay po natin. Kung nararamdaman natin, mga kapatid, na lumuluwag ang scarlet cord sa buhay natin, hey, pwede mo uling talihan, pwede mo uling higpitan ito. She's one of us.
Amen. Manginginig ang mga demonyo na ito, mga kapatid. Pag nakita nilang scarlet cord, sasabihin ng demonyo, she's one of us. No. Dahil kung walang scarlet cord, pupunta sa atin yan. Pero kung meron tayong scarlet cord, hallelujah. Mga kapatid, iiwasan tayo ng ating kaaway. Iiwasan tayo ng ating kaaway. At lahat ng panalangin natin, diretso sa Diyos. Hindi na harangan, mga kapatid. Kaya minsan, mga kapatid, tignan nyo, the prayer of the faithful, mga kapatid, heareth by God. Ang lahat po ng panalangin ng matuwid ay dinidinig ng Diyos. E paano yung mga hindi dinidinig? O, bahala na kayo. Amen? Just one scarlet cord as a testimony to the living God. This was her public declaration to God of her dependence on Him. Ito po ang kanyang pong pagpapakita sa Diyos na kanyang pong pagtitiwala. And let the world know He is Lord over your house. Ipaalam po natin sa mundo, sa lahat ng sangkatauhan, mga kapatid, na siya po ang tunay na Diyos. Sa pamamagitan ng ating pong mga tahanan, sa tahanan natin na meron pong nakataling scarlet cord. She kept checking it, mga kapatid. Lagi niyo pong chinecheck, mga kapatid. After 3 days, mga kapatid, na nagtago yung 2 spies, mga kapatid, nagtago sa kagubatan, mga kapatid. After 3 days, sila po ay bumalik sa hukbo ni Joshua, mga kapatid. At hindi alam, mga kapatid, ni Rahab kung anong oras aatake ang hukbo ng Israel. But every time, mga kapatid, every day, chinecheck ni Rahab kung nandun pa rin yung scarlet cord. Chinecheck niya pa rin, baka lumuluwag na. Chinecheck niya pa rin, mga kapatid, baka natatanggal na, mga kapatid. At baka pag oras, mga kapatid, pag oras na sumuko, ano ba tawag doon? Sumakob. Sumugod. I can speak Tagalog, sorry. Sumugod, ha? Sumugod, mga kapatid. Sa oras na sumugod, mga kapatid, itong hukbo ng Israel, mga kapatid, ay baka mawala na yung scarlet cord. Sayang. Everybody say, sayang. Ilang taon na tayo sa Panginoon? Sayang. 5 years na sa Panginoon? Sayang. 10 years na tayo sa Panginoon? 15 years na tayo sa Panginoon? 20 years na tayo sa Panginoon? And we will going to 39, 40 years celebration anniversary. At kung ito ay mawawala, kaya yung lagi ang chinecheck, mga kapatid, ni Rahab. Nandyan pa ba yung tali? Nandyan pa ba yung tali? Naku, baka may nakialam dyan. Baka may nagbiro dyan. Baka merong pakilimero na magtanggal niyan. Every hour, every day, chinecheck ni Rahab yun. Kasi hindi niya pa nakikita kung kailan lulusob yung hukbo ng Israel. I want God to know that place in Him is important. I don't plan to barely make it in. Nais ko, mga kapatid, ang sabi ni Rahab, na habang nakatali ito, ma-feel ko na importante ang Diyos. Na habang nakatali ang scarlet cord nito, mga kapatid, sa buhay natin, sinasabi natin importante ang Diyos sa buhay po natin. Hallelujah. Ang nagbigay ng buhay sa atin, ang nagbigay ng hininga sa atin. Yes, Lord, you are very much important, Lord. You're an awesome God. You're an awesome God. Hallelujah. Kaya't ang karupurihan namin, Panginoon, ang pasasalamat namin, ang pinakamataas na dakila, O Diyos, tanging sa iyo lamang, Panginoon. Habang ang scarlet cord na ito, Panginoon, ay nakatali sa buhay namin, Lord. Ito po, Panginoon, ay magsisignify na ikaw ay mahalaga sa buhay namin. Hallelujah. Just one scarlet cord was all her house needed.
Isang scarlet cord lang mga kapatid upang ma-insured ang kanya pong bahay mga kapatid sa loob ng Jericho. A house once devoted to impurity and shamefulness mga kapatid was now marked by scarlet cord mga kapatid. Ang kanya pong bahay mga kapatid na minsan mga kapatid ay puno ng kalaswaan, puno ng kasamaan, puno ng kasinungalingan mga kapatid. Pero ngayon na meron ng tali ng scarlet cord mga kapatid ay binago na ng ating pong Panginoon. Ang buhay natin noon mga kapatid ay very shameful mga kapatid. Ang impurity mga kapatid ay wala sa buhay po natin mga kapatid. Pero nung tinanggap natin ang ating pong Panginoon, itinali natin mga kapatid ang promise ng ating pong Panginoon sa buhay natin. The impurity mga kapatid ay naging pure sa harapan ng ating Panginoon. Ang isang bahay na dating alay sa karumihan at kahihiyan, minarkahan na ngayon ng isang pulang lubid. Meron na po ba tayong mga pulang lubid sa buhay natin mga kapatid? He can heal and sanctify. He can heal and sanctify that homes mga kapatid. Pwede niyang sanctify, pwede niyang pagalangin ang bahay na yan kapag meron pong scarlet cord mga kapatid. He can heal and sanctify homes na minsan pinaglalaroan ng diablo. Maaari niyang pagalingin at gawing banal ang mga tahanan na dating naging pugad ng demonyo. And it's time we give our homes back to God. Panahon na upang ipaubayan natin sa Diyos ang ating pong mga tahanan. Nandyan pa kayo mga kapatid? Konti na lang. Konti na lang. Just one scarlet cord. It is a mark of salvation mga kapatid. Rahab professions changed. Her only work was getting her family under the covering, mga kapatid. Ito lang ang nais, mga kapatid, ni Rahab. Nagbago ang profesyon ni Rahab. Ang kanyang tanging ginawa ay ang isilong ang kanyang pamilya at paprotektahan sila. The Bible testifies that everyone inside their house, mga kapatid, ay naligtas nga. Sa Joshua 6:25, mababasa natin, but Rahab, the prostitute, and her father's household, and all who belongs to her, Joshua saved alive. Ibig sabihin mga kapatid, lahat nung kanya pong pamilya na nasa loob ng bahay, iniligtas nga talaga ng ating pong Panginoon. Walang pag-aatubili, walang pag-aalinlangan mga kapatid. Hindi lamang si Rahab mga kapatid ang iniligtas ng ating pong Panginoon. 10 ng kanyang pamilya mga kapatid, 10 ng kanyang mga kapatid at mga asawa ng kanyang kapatid mga kapatid ay iniligtas ng ating pong Panginoon. Kaya mga kapatid, hallelujah, kung wala pa ang iyong pamilya sa loob ng iglesyang ito, this is the right time mga kapatid na mag-isip ka. Kasi ang sabi mga kapatid ng 2 espiya, hindi na namin sagutin na kapag lumabas ang iyong mahal sa buhay, ang iyong ama't ina sa loob ng bahay, sila po ay matatarakan ng dugo. Hindi ko nasagutin yun. Pero ang sagot namin na kapag nasa loob ng bahay ang iyong mga anak, ang iyong mga magulang, ang iyong mga kapatid, secure ang kanila pong kaligtasan. Kaya kung nais po natin mga kapatid, i-secure ang kaligtasan ng pamilya natin mga kapatid, huwag po tayo mga kapatid manghinawa na manalangin sa ating pong Panginoon na iligtas ang ating ama't ina, na iligtas ang ating mga kapatid, na iligtas ang ating mga anak. Huwag po tayo manghinawa mga kapatid. Huwag po natin bibitawan ang ating Panginoon. Just one scarlet cord was her future needed. Last mga kapatid. We're going to conclusion mga kapatid. Alam nyo mga kapatid, kapag nakatali ang scarlet cord sa buhay natin, secure ang ating future. Her future would be changed by just one scarlet cord. Little did Rahab know that just one cord would turn her life from shame to fame. Hindi alam mga kapatid ni Rahab na ang kanyang pong buhay dahil dun sa pagtali mga kapatid ng pulang lubid na ito ay mababago ang kanyang buhay. At mula sa kahihiyan, magiging tunay at purity sa harapan ng ating pong Panginoon. The mark of a new place in God's plan. Minsan, ang plano ng ating pong Panginoon, hindi natin maarok eh.
Di ba, sabi nga po niya sa Isaiah 55:8, your thoughts, for my thoughts are not your thoughts, mga kapatid. Ang kaisipan ko, hindi nyo kaisipan. Minsan, napakahirap arukin. Hallelujah. Ang kaisipan ng ating pong Panginoon. Ikaw nga, mga kapatid, nagtataka ka kung bakit nandito ka eh. Ako rin nagtataka kung bakit ako nandito, mga kapatid. Bakit ako iniligtas ng ating pong Panginoon? Pero yung plano ng ating pong Panginoon, iba eh. Iba ang plano ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Kaya itong si Rahab, mga kapatid, hindi niya alam kung anong plano ng ating pong Panginoon. Panginoon, basta ang alam niya, nagtiwala sa Diyos. And the good things, mga kapatid, si Rahab would be a part of the lineage of both kings, of both King David and King Jesus. Alam po natin, mga kapatid, na ang lahi ng ating pong Panginoon Jesus ay galing sa lahi ni David. Tama? Ito ang good thing, mga kapatid. Rahab's genealogy is detailed in the Gospel of Matthew, which named her as ancestor of Jesus Christ. She married Salmon. Nung siya po ay naligtas na, mga kapatid, siya po inadapt na ng Hudyo at kasama na po siya, mga kapatid, sa lupon, sa hukbo ng mga Hudyo, ng mga Israelites, mga kapatid. Ang napangasawa niya po ay si Salmon. Hindi yung salmon na isda, ang salmon, mga kapatid. At alam niyo itong si Salmon, mga kapatid, ang sabi sa mga Bible scholar, si Salmon ay isa daw sa mga espiya na nagligtas sa kanya. Ang gandang istorya nito, di ba? The spy and the harlot. Si Salmon daw po, mga kapatid, ay isa sa mga espiya, mga kapatid. At napangasawa niya itong si Rahab. Si Rahab, mga kapatid, at si Salmon, mga kapatid, ay nagkaroon po ng anak. Ang pangalan niya po ay si Boaz. At si Boaz, mga kapatid, ay napangasawa pa rin ng isang Gentiles na si Ruth. Si Rahab ay Gentile Canaanite, ha? So Gentiles siya, mga kapatid. Si Boaz, nung nanganak si Salmon at si Rahab, ipinanganak nila si Boaz, si King Boaz. At si Boaz, napangasawa niya si Ruth. Sister Ruth, hindi yun. At ang kanilang pong anak, mga kapatid, ay si Obed. At ang anak ni Obed ay si Jesse. At alam natin, si Jesse, ang anak niya, si David. Ibig sabihin, yung lineage, mga kapatid, ng ating pong Panginoon Jesus ay galing sa lineage ni Rahab. Kaya pala ang ating pong Panginoon, mga kapatid, mabait sa atin eh. Meron po siyang lineage, meron po siyang dugong Gentiles. Amen? Kaya kung tayo mga kapatid ay hindi pa rin talaga matututo at magtitiwala sa ating pong Panginoon, ay ewan na lang natin talaga sa atin. Amen? She left the prostitute, mga kapatid, in the ruins of Jericho, and God made her a vessel He used. Mga kapatid, kung titignan natin, hindi talaga, kung iisipin natin, bakit ganon yung lineage ng ating pong Panginoon? Bakit si Rahab ay kasama doon? Kaya, mga kapatid, si Rahab ay isa sa mga Hall of Faith sa Biblia. In verse 21, mga kapatid, I'm the conclusion right now, mga kapatid. Tied up the scarlet cord. Verse 21, sabi dyan, and she tied the scarlet cord in the window. Itinali mismo ng mahigpit ni Rahab ang pulang scarlet cord, mga kapatid. Sinigurado niya, mga kapatid, na mahigpit ito at hindi matatangay ng malakas na hangin. Bawat oras ito ay kanya pong tinitignan. Bawat oras, mga kapatid, ito kanya pong i-check na kung ito po ay nananatili pa rin na nakatali. To secure our future, mga kapatid, the future of our sons and daughters, the future of our family. Just hold on, mga kapatid. Don't let the scarlet cord remove. Huwag po natin hayaan, mga kapatid, na mawala itong scarlet cord sa buhay po natin. At mawala sa buhay natin at mawala sa bahay natin. This is our redemption cord. And the destruction is coming, mga kapatid. Hindi natin alam ang mangyayari sa buhay natin, mga kapatid. Hindi natin alam ang magiging mangyayari sa future natin. Hindi natin alam kung ano ang pinagpaplanuhan ng gobyerno, mga kapatid natin. Kung talagang itutuloy nilang gera, mga kapatid, pero hindi tayo doon. Kung ano man distraction ang gawa ng kaaway, mga kapatid. Don't worry. We have a scarlet cord, mga kapatid. Anytime the devil unleash
They will release a powerful and destructive force, mga kapatid. Often referring to a biblical event where Satan is released from his imprisonment. It signifies a state of utter chaos, mga kapatid. Evil and destruction, where evil influences are no longer restrained by any control. In a more general sense, mga kapatid, it can describe any situation where a great amount of chaos or evil is allowed to run free. And it's time up, mga kapatid. It's time to tie it up firmly. The scarlet cord that no one can remove it. Na walang sino man makakapag-alis nito sa ating tahanan. Kapag itinali mo ng mahigpit ito, mga kapatid, you don't need great faith, mga kapatid, to see great things happens. Just simple faith in the blood of the Lamb, mga kapatid. Tied up the scarlet cord, mga kapatid. Ang kahabagan, mga kapatid, ng Diyos ay hindi limitado, mga kapatid. Ang Diyos ay nagpapakita ng awa kay Rahab, kahit na siya ay isang Kanait, mga kapatid. Ito po ay magpapakita ng awa maging sa panahon natin, mga kapatid. Katulad ni Rahab, itinali niya, mga kapatid, ang scarlet cord, mga kapatid, sa kanyang bahay, mga kapatid. At ganun din ang gagawin natin. Don't let the evil distract ang ating mga buhay, mga kapatid. Kailangan po nating itali, mga kapatid, itong, mga kapatid, lubid na pula sa buhay po natin kung nais po nating maligtas sa distraction na darating. Hallelujah! Tied up the scarlet cord, mga kapatid. I-check po natin lagi, mga kapatid, kung ating pong mga scarlet cord ay lumuluwag na. Minsan sa sobrang pagod na natin, mga kapatid. Hallelujah. Nawawala na minsan ang ating pong panalangin sa Diyos, ang ating pong pakikipag-ugnayan sa ating pong Panginoon. Yung scarlet cord natin, nawawala na. Nawawala na tayo ng pag-asa sa ating pong Panginoon. The Bible says, mga kapatid, kailangan po natin magpakatibay pa rin sa ating pong Panginoon. Sa lahat ng oras, kailangan nating itali, mga kapatid, na makikita na nagwawagayway ang pulang lubid sa buhay natin, mga kapatid. Nagwawagayway, mga kapatid, ang kaligtasan ng ating pong Panginoon. Hallelujah. And shall we all, mga kapatid, stand? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shall we praise the Lord, mga kapatid? Lahat po, mga kapatid, na meron pa rin scarlet cord sa buhay po nila, mga kapatid. Ang akala nila ako'y nag-iisa. Ang akala nila wala nang pag-asa. Dahil sa hirap na nadarama, pagsubok na hindi makaya. Ang akala nila katinuan ko'y wala na. Di nila batid ako'y nagsasaya. Dahil sa langit ay nakatunghay, kinakausap ka. Kahit kailan, hindi mo ako iniwan. Kahit saan, hindi mo nalimutan. Sa gitna man ng unos at bagyo ay naroon ka laging aking karamay. At iningatan mo kahit kailan, kahit saan, ako ay yakap mo. Ang akala nila at sila'y nagtataka, at ang buhay ko bigla nang nag-iba. Nakangiti, umaawit, kabutihan mo ang sinasambi. Ang akala nila
buhay, kinakausap ka. Kahit kailan, hindi mo ako iniwan. Kahit saan, hindi mo nalimutan. Sa gitna man ng unos at bagyo ay naroon ka laging aking karamay. At iningatan mo kahit kailan, kahit saan. Ikaw ang aking moong at sandigan. Dami kong kalasan at kalakasan. Ikaw ang aking moong at sandigan. Dami kong kalasan, ikaw lamang. Kahit kailan, kahit saan. Kahit kailan, hindi mo ako iniwan. Kahit saan, hindi mo nalimutan. Sa gitna man ng unos at bagyo ay naroon ka laging aking karamay. At iningatan mo kahit kailan, kahit saan. Kahit kailan, hindi mo ako iniwan. Kahit saan, hindi mo nalimutan. Sa gitna man ng unos at bagyo ay naroon ka laging aking karamay. At iningatan mo kahit kailan, kahit saan. Ako ay yakap mo.